season, kaliwat kanan na naman ang mga handaan pero may paalala dyan ang mga eksperto. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ngayong papalapit na ang Pasko, hinding-hindi mawawala ang kabi-kabilang handaan at inuman. Ang ilan nga sa ating mga kapatid, abay no to diet nga raw muna ngayong Pasko. Siyempre po, lechon, hamonado, malutong po siya talaga, dabis po. Kahit po high blood na, gustong-gusto pa rin mataba. Bakit? Bakit po? Siyempre, yun po ang masarap. Kasama ng selebrasyon yan. Okay. Yung inuman. Minsan lang naman. Oo, minsan lang naman kasi. Pero mga kapatid, hinay-hinay lang. Ang anumang sobra pwedeng makasama sa ating kalusugan. Kabilang na dyan ang sobrang pagkain ng maalat, mataba at matamis. Pwede kasi maging sanhi yan ng iba't ibang klase ng sakit sa puso, pati na ang diabetes at hypertension. Kabilang ang mga sakit na yan sa mga naungunang sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayun naman kasi natin na yung once a year na pagtitipon ninyo, ayun na yung maging last ninyo na pagtitipon na kasakasama kayo. Maaari kasing matsambakan tayo ng problema sa puso, ng atake sa puso, ng stroke. Ayaw din naman po natin noon. Ang payo ni Doc, mas unahin at damihan daw ang pagkain ng gulay kung nasa handaan. Yung mga diabetic, mas mainam kung kakain sa mas maliit na plato. Try a little bit of everything po pwede naman. Pero konti-konti, oo may gamot naman. Pero added cost din kasi ito sa ating mga kababayan na kung pa pwede naman natin ma-prevent yung paggamit ng mga gamot at yung paggastos dito, why not? Bukod sa mga sakit o kondisyong konektado sa binge eating o sobrang pagkain, nagpaalala rin ang Department of Health na walang safe o ligtas na level sa pag-inom ng alak. Ang anuman pong iniinom na alcohol ay nakasasama sa katawan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.